is similar to what we've done during the connection design for a particular set nung short term and nung second set. No? So we will be having the design of such what's something new. Okay. So something new dito will be some considerations and for some design prospects, lalong-lalo na yung sa may process, I will provide something new with that. And yung sa may release naman, wala tayong bago maliban sa yung ating interpretation for another new plan. So I'll be using this manual for our design and then babalikan lang natin yung mga ginawa natin. So, ito ay guide na. So, if hindi naman siya guide, then we are now tasked to do a design for this project. So now we have here a multi-purpose steel frame building. It's a three-story platform building. Some of you might remember this as something we used under connection design. I told you a while back. And this was used for connections, base design. For your second semester state design and the short-term state design for somewhere with me during those courses. So dito, it's located at Intramuros, Manila. So nasa Kalinahan, malayo sa may east side. So makikita natin later that somehow the wind speeds are not that high compared to what we have here in Manila. And then the occupancy is number 3. So if you remember, there are 5 categories, diba? 1 to 5. And the reason why it's now occupancy category 3 is because the building is an office type of a building with a high activity, third floor na gano'n na placement. Bakit siya high activity? Because diba, this plan was intended to have the third floor to be a court or a basketball court or a multi-purpose area wherein the entire size is used for not just those high energy activities but also for other extracurricular activities for the company. Kasi technically, this is a building for a specific company. Ganun siya. Okay? And then, this is a special moment frame and at the same time, special concentric phase frame. I'll discuss with you this one. Kailangan nga lang sa earthquake ko ma-discuss. Kaso nga lang, I will be discussing it to you later pag narating natin sa shape niya. We just need to draw first the geometry correctly before we can even proceed discussing this. At bakit dalawa yung framing system niya, no? And then the foundation is an isolated frame. Hindi na natin concern yan since they decide tayo moving up to foundation. Okay, so first we need to look at the plan. Dito sa plan natin, as you can see, walang placement ng ating cubes. No? Siyempre, wala kami nakikita floor plan to. Pero meron siyang naka-indicate na pwedeng placement ng mga columns. No? So as you can see, titignan natin yung span niya. Why is our floor plan important? We need to look at the three-dimensional spans between X and Z axis. Diba? Kaya kailangan nyo yung floor plan and even the placement of your columns are required. That's why we need to look at such. Next, nanditignan natin dyan malamang if the same ba siya sa second floor. So, somehow it's the same kasi office space lahat. And then, toilet na lang yung dalawang dulo sa taas. No? So, doon nga, offices, nakikita nyo magkakaiba yung size ng offices. Yung isang office natin is naka 6 by 6 by 6 ata. Not sure kung 6 nito. Ano rin, hindi siya 6 by 6 pero 1.8 kasi itong gano'n space nito from the next. So, it's 7.5 minus 1.8 ganun siya. Okay? Diba siya 6 by 6. O kasi box. Okay? So ito, yung space ng office na to when you try to imagine is from there hanggang doon sa next column. So, from this column to the next column. Ibig sabihin, masyadong malaki actually yung ating size ng offices. Why? Yung office kasi niya, hindi naman intended for a single person. No? It's intended for many use. Nakuha ba? Okay? Kaya ito is interpreted as somehow largely populated na building. Kasi office yan, we're not sure what kind of office that is. Pero kung ganyan kalaki yung space niya, then you can imagine, pwede marami silang mga customers, no? Mga kailangan pumunta on-site para mag-inquire, depende kung anong kind of
And ibig sabihin, we try to look at it, second floor, ground floor, even possibly the third floor na basketball court na punong-puno. Eh di, maraming tao ang makikita. And that's the reason why we need to see whether we need to place 3 as the occupancy category or 4. Kasi kung hindi naman gano'n maraming tao, yung mga 4 is enough. Pero if masyadong marami like this one, sir, paano mo nasabi masyadong marami? Look at the main span. Ano yung longitudinal span niya? 42,000 mm. No? Hindi mo malalaman na architect base yan kasi pag architect base, naka-mm sila, millimeters. No? So ito is 42 meters yung longer side, while yung shorter side niya ay 22.5. So the entire building is 42 meters by 22.5 meters. To give you an idea, ito J parang 42 meters na yun. Parang nearly, but not quite. You add more, ilang meters ang 2 meters, 2 meters din. Para masabi nyo na kasi haba na itong JBB, yung longer side. So mahaba talaga siya. Nakuha ba? Imagine the whole basketball court is from there hanggang doon sa ulo. Sakto naman, no? Sakto lang. So in that case, makikita natin na large space, office, at every block. Di talagang maraming tao mag-occupy. Kaya nga it was categorized as occupancy category 3. Nakuha ba? Okay? And then, proceed tayo. Kung mapapansin nyo, may changes in the column. Tama? Ito yung lagi dapat pinapansin ko. Lagi nyo dapat pinapansin, no? At isa sa mga pinapansin ko, yung placement ng column. Papansin nyo dito, A4, B4, C4, D3, E4, F4, G4. Parang gano'n siya. Na-imagine yung sinasabi ko, I'm looking at the balloons. Yung balloons natin, no? Tinitingnan ko yan kung ilan din yung kanyang columns. Kasi titignan ko dito, parehas pa. Sa second floor, parehas pa. Pero pagdating sa third floor, lang yan nawala. Malamang malaking may column dyan, basketball court, may gwardiya. Diba? Wala naman tao, pero may gwardiya. Yung column. So, wala naman may column, no? Okay? Kaya naputol na yung column at this point. So, sabihin niyan, there are structural changes per floor. Ang very important. Okay, kasi minsan yan hindi pinapansin na, ay, natanggal pala i-layout niya. Sinunod yung plano, gusto na, bibigyan nyo na may column sa gitna ng basketball court. Useless tuloy. Okay? Then, ito naman yung kanyang roof plan. Makikita natin na cable siya kasi ito lang yung daanan ng ating water. So, nakikita nyo ngayon sa floor plan is yung water flow. Technically, pag nagkaroon dyan ng gano'n ng ulan, mag-flow, improving in both of those directions. Why is this important to see? Kasi gable roof lang, okay, let me repeat, gable roof lang ang made-decide, no, nang hiwalay ang purlin at truss na pwedeng isa ang representative for all. Eh sir, paano pag yung roof namin, ang dami na magkakaiba, no? May truss 1, truss 2, truss 3 na island so roofs na siya, parang ang dami-daming nito, parang gano'n, no? Hindi na pwede yung one for all na design. What we need to do there is you design the entire roof system as one in 3 dimensions. Nakuha? Kasi yung dinedesign natin na truss, dinedesign natin na purlin, nung still 1 is 2-dimensional in nature na, tama? 1 representative all. Pero pag ibang type of roof na, yun ang problem natin sa code. Wala tayong provision for the rest of the types of roofing. By default, tinanong ko to sa asset room kasi yan yung isa sa mga pinaka-focus ako. Bakit? Parang lahat ng mga combinations natin ng wind load, pagdating sa gano'n, ang konti sa ibang types of roof, pinakamarami ang gable. Eh, yung rason, syempre, kasi mas marami yung papatayo ng gable roof. Pero it's too mainstream. That's why marami na nagpapagawa ng iba yung itsura. So, may mga mono. So, meron naman sa provisions yung kaso, yung gable pa rin yung basis. Kaya, almost all values, provisions that we have somehow are properly aligned for gable, not so much for the other types of roof. Para meron lang silang ideally based na area
na zones, ganun lang. And then the values dependent on the table. Pero in terms of provisions, parang common fee lang. That's why mga kakaibang types of group, mahirap na bigyan. So hindi mo na pwede gawin yung mga isa for all group. Kasi hindi pare-parehas yung mga trust nyo. Pwede hindi rin pare-parehas yung haba ng per units nyo. Kaya, wala kang magagawa. You need to design them as one whole group system. Which is isa sa mga activities natin dito. Mamaya hindi yan naman kayo. Kasi syempre, the entire thing somehow will represent yung group natin with the frame, with the connections. So, ano ibig sabihin din nun? Paano mo din siya nilipat yung pala paano mo din nililipat yung bigat ng 3D roof mo na hindi gable dun sa frame natin? Itignan niyo yung points of contact kung yung reaction, diba? It's the same thing. Kaso nga lang, dun yung makikita na pag dinesign mo one for all versus as a whole 3D, kapag hindi gable, hindi parehas. Okay? I noticed that when I did it, and some engineers also. Kaya I'm confident na tama yung nagawa ko before, na kapag sineparate ko one in representation of all, na hindi gable ha. Pag gable, may konting discrepancy pero enough siya na discrepancy. Malapit na. Kasi daming round ups. Ano yung round ups niya? Siyempre, inuna mo yung per lane. Di pag kinonvert mo na siya to bigat, rounded up na yung malamang. Tama? Okay lang. Kasi konti lang naman yung discrepancy. Pero yung 3D na room with respect to one na representative of all na hindi gable ang layo ng videos. That's why, pag gano'n na, special case na yun, you need to design the room field in 3 dimensions. Purlins plus truss as one. Ako ba? So dito wala tayong problem. Kasi na-all. Okay? One representative of all pwede na. Na? So isang truss para sa lahat, isang purlin para sa lahat. Next. Ito yung kanyang off-framing plan. So medyo complicated. So ito kasi, pinakita yung 3D niyan para makita nyo yung intermediate trusses na nandyan. Why? Yung intermediate trusses na to, may effect dapat yan dito. Tama? Tama ba? Kasi hindi siya katulad ng ginawa natin yung principles of skill design na yung truss system nyo ay maliit lang and at the same time walang intermediate trusses. Those are just triangles, no space with one another. Ito kasi, they're not just equal space but also connected by intermediate trusses. Ito yung intermediate trusses, yung mga yan. Intermediate trusses, yung mga yan ang buhaba. May effect ba yan? Of course, yes, because they connect the trusses together. Okay? That is with an appropriate distance. Anong magbabago dyan? Yung LXLY naman. If you remember LXLY natin, di ba? Kaso nga lang, if you remember yung LXLY natin sa Perlin, sa top 40 lang. Eh ito, saan ba siya nakakonect? On the top and bottom 40. So may effect sa top and bottom. Nakuha ba? May effect yan. Kasi ang gano'n niya, ang deflection niya, mag-iba. Yun yung bago na yun. Okay. So, nakikita niyo yung type of roof niya, no? Uy, similar. Parang ginawa natin niya activity 2, no? Mga ganyang type of roofing activity 2. Na isa lang siya gawa. Very good. No second set. No short term siya pwede naman bibigay. Okay? So, ganyan ang truss system natin. So, sir, i-3D ba natin siya katulad ng dyan? Actually, hindi na kailangan. Ito lang ay parang ginawa to see if there is a large difference between them. And shows na wala daan. So, dito tayo mag-base. Ilan na nakikita yung types of truss? Zoom pa natin. Ilan na nakikita yung types of truss? At lang, tama? So, there are 3 trusses. Sir, parang isa lang nakita ko kanina. Ano bang definition din ng truss? Basta ba triangle, truss na siya? Hindi. Complete system dapat siya ng triangles. It's not just triangle. So, ito yung main truss, si truss 1. Then may truss 2 tayo, then may truss 3. So, truss 2 po, truss 3 yan. Sir, bakit? Eh, parehas lang naman sila. Eh, parehas nga ba sila?
Parehas ba sila? Parehas ba ito dito? Yang tinutukoy ko dyan ay itong dalawa. Ay, ito pala. Sorry. Wait. Ito pala, sorry. Mali dito. Yang dalawa yung tinutukoy ko. Yan. Yun yung ito. Parehas ba sila? Parehas sila sa itsura pero yung length magkaiba. Technically, the length is different then there are two grasses. Alam mo isang design para sa 3.75 meter long at 3 meter long. Magkaiba. Nakuha ba? So, two grasses rin. So, dalawang intermediate grass si TR2 at TR3. Okay. Then TR1 is your main grass system. Nakuha ba? So, yung main grass system natin. So, ano yung pinaka-importante natin malaman dito? Una is yung gagawin yung design. Will we still do Perlin design? Kasi may mga iba na hindi na nila ginagawa Perlin design. Okay lang naman yun, bakit? Yung Perlin design kasi, ginagawa lang talaga if you think that the size that you're trying to put on your building is too short or too thin, that maybe large reflections will abound. Kasi pag hindi confident the artist, usually art yung bibigyan yan. Kasi pag may mga nagpapacheck sa akin, art mostly, kung okay lang ba gumamit sila ng ganitong channel size para sa ganitong malaking building. Yun usually ang pinakagawin. Doon ako nag-analyze ng Perlin para makita kung deflections are at minimum or somehow within the acceptable values. Hindi talaga dinedesign na mabuti at di man sa sobrang na-design siya. Kasi yung Perlin, hindi naman ganun kadelikado. Ano lang naman binubuhat mo? Okay? Ano lang naman binubuhat mo? Okay. If it's poorly connected, yun yung nasisira. Hindi siya sa design yung size, it's na connection. Kasi paano ba natatanggal ang bubong? Mahina yung connection. Kaya doon siya critical. Yung mga pinakong gano'n, no? Ako yan. Yung mga ganyan. Or drill. Depende kung paano yung strategy nila. Yung mga roofing to Perlin is either pinako or drill para mag-fix. Doon nagkakaroon ng problems kapag lumipat yung bubong kasi nasira sa connection. Hindi yung Perlin ang nasira. So ano lang chinecheck sa Perlin if large deflections would be present. Yun lang. Kaya baka nagtaga kayo, sir bakit dun sa company namin ng OJT, hindi naman na kami yung Perlin design. Yun na kasi. It's just check. Hindi naman delikadong Perlin. Kasi wala pang nababalitaan yung Perlin na sira. Usually, nakangay yung bubong. Hindi yung Perlin. Nakuha ba? Yung bubong ang nakangay. So ano yung problem? Yung connection. Okay? Pero, yun nga, ang idea kasi is baka manipis masyado. Pwedeng malaking deflections. Yun yung kitchen. No? But still, we will do it this way. Since we're tasked now to somehow decide what we're doing. Kasi, let's just say walang size na binigay, although meron dito. Okay? So next, titignan natin ang orientator. Now, saan parallel yung longitudinal side ng Perlin? This is y-axis, this is x-axis. Okay. Saan parallel yung longitudinal side ng Perlin? X or y? Ang hina, X or y? Ba't wala sumasagot ng iba bakit hindi ba confident? Tapos ang tayo sa scale 1, so I think dapat alam niyo naman. I will not be indulging myself in providing you necessary information kasi finish scale 1, alam na dapat na. I will not repeat all the things that I've discussed there by computation and by imagination. Okay? I-discuss ko lang yung hindi ko pa naibigay. That's the only thing I need. Lalo-lalo na yung analysis. Kasi malamang yung analysis, bago yung building. So we need to somehow analyze ano yung mga unang tinitingnan, ano yung important bits of information before you proceed with design. Kasi yun yung dapat hinahanap ko sa plan. Architectural plan to be specific. Although ethos, structural na. This is already a structural plan. No? Okay? So tama, nasa along x-axis ang ating Perlin. So, if our Perlin is along x-axis, di ito na yung haba ng Perlin natin. Considering na hanggang dulo lang.
Pero let's check. Ano bang meron sa roof plan? Ano nakalagay dyan? The roof plan is the outline of your roofing. Nakuha ba? Kaya importante meron. Sir, bakit? Your roof framing will not show you the extent of the roof unless it shows you. Meron ba dito? Somehow meron naman. Kitang-kita naman no, yung size ng roofing, yung kulay green. Yan yung extent, which is, ibig sabihin, magaling yung gumawa nito. Kasi may mga roof framing plan na hindi nila nilalagay yung external outline ng roofing. Ang ginagawa nila hanggang dito lang sa framing. Why? Kasi framing lang naman daw hinahanap, eh framing lang ibibigay niya. Wala yung roof. Kasi makikita naman daw sa roof plan. Nakuha ba yun? Kasi yung 42.5, dito nagkakamali ang karamihan sa inyo. Yung 42.5, yan yung dulo to dulo ng frame ng truss. Ibig sabihin, may, anong tawag dito sa 1.5? Overhang. Tama? May overhang siya. O, dun marami nagkamali yung second set ng short. Yung interpretation ng plan. Parang more than half. Actually, more than 3/4 kamay sa overhang. For the entire batch yun. For the second sem. For the short term, hindi ko pa nabilang yung statistics niya. Pero yung short term, yung second sem, bilang na bilang po. Kung sino lang yung nakakuha ng tamang geometry. Okay? Kasi they thought that the sizes present, yun na lang yung interpretation nila. Baka ito na yung spacing, yun na yung overhang. You remember yung 2.2? Yun ang overhang. Kaya yun ang wrong interpretation. Kaya, we need to look at, very important po sa roof framing, yung extents ng roof, then the extents of your framing or roof framing. Yun yung makikita. Na if 42.5 to, sa floor plan, 42 lang siya. So, ibig sabihin may extension. Kuha ba? 42.5. Center to center ba yun? Check ko nga. 42.5 ba yun? Yung center to center kaya check natin. Kasi ito, bilangin ko yung span, 8, 37 at 3.75. Then, 4 na 3, no? So, 3.75 times 8. That's 12. 42 lang naman, 42.5. Ha! Mali siya. Or baka hindi siya center to center. Not sure. Benefit of the doubt. Baka hindi nga center to center, no? Mali lang na. Kasi 42 lang talaga eh. Eh, center to center din naman to. Mali na siya. 42 lang dapat yun. Nakuha ba? Kasi ano, 42 lang. Kasi 36912 and then 3.75 times 8 is 10. Nakuha ba? So dapat 42 lang to. So 42 meters plus 1.5 plus 1.5. Nakuha ba? Yun yung total na haba ng purlin. Nakuha? E meron na tayong idea, pwede lang tayong mag-start. Okay na mag-start. I will not one by one explain what I'm doing here. I will just provide new information lalo na sa size ng ating purlin. Kasi technically, this is something that you already did before. No need for further stuff. Yung bago lang na gagawin natin. Okay? Okay? So, ganito tapos tayo sa skill 1. Alam natin. Gawa ko dito na Purlin, anong set yung 4? Purlin 4. Okay? And I'll create a new object. So since alam na natin na 42 meters plus 1.5 plus 1.5 yung ating total length ng purlin, ngayon ang susunod is yung spans. Di ba? Kasi we need to cut our purlin into spans to provide the supports because we cannot place supports without loads. So, kunin natin ito ngayon. So, ilan yung spans, no? Titingnan natin dito, one span at the end overhang. Then, 4 na 3 by 75, 4 na 3 by 75, then
last span ng overlap. So ilan lahat yun? 14 spans. Technically, when I try to provide, insert natin ang node dito and then mag-translational writing, you will repeat it 14 times. Yun na yung sabihin. So, kaya ang isa na node. Ang tanong na lang kung anong axis. So, if I will translational repeat that, let's say x-axis by default, kailangan ko ng 14 spans. Kaya, yung dalawang dulo, 1.5 for the overlap. And then, the first 4 after the dulo is 3.75 each. Ganon din sa last na 4 na dulo, 3.75 each. And then yung 4 na nasa gitna, puro 3. Okay? And then we need steps, and then you press OK, meron na tayo. Technically, yun lang ang kailangan. Mahirap pa alalahanin. Isang overlap, 1.5, 4 na 3.75, 4 na 3, 4 na 3.75, then isang 1.5 na overlap. So dapat 14 yung spans nyo. Kasi the number of spans means the number of steps na uulitin nyo yung node natin. Okay? So after which, meron na tayong geometry. Okay? It takes you time pa, no? Magaling naman. Sige tayo lang yan. So ngayon, natapos na sa geometry, we go for properties. Ngayon, yung property kasi natin is, hindi na tayo gagamit ng American property size. Why? Because it's in inches. Dito sa atin, may mabibili naman kayo pero layo ng importation ng mga inches-based sizes. Unless meron yung mga ganong sizes, I'm not sure installation, they provide inches-based sizes. Sabihin ko kayo mo silang mga inches-based. Pero usually, naka-metric base na yan. Kasi alam ko, publication of stations in China. No? So in that case, dapat mag-drawing tayo ng sarili nating channel. Kasi malay natin, walang ganun sa market. Diba? Ay, mali ako. May ganun sa market, wala sa staan. Hindi available sa staan. No? Yun kasi ang problem. Kasi malamang, magbabase lang tayo sa kung anong sections ang available sa staan. Eh, paano pag wala? O, igawa tayo ng sarili natin, yun ang gagawin natin. So, pupunta tayong properties, usually natin. Then, dito sa may lower right, itingnan natin dito yung mga functions na meron. You remember, we use section database for scale, tama? Kasi lahat na ng sections, lahat ng data, kaya nga siya database. All data of your section for saan is located there. Yung mga pre-made na, dati nang meron based on codes kasi. Okay? Kasi per code meron yan. Kahit code natin meron. Meron yan yung mga sizes, no? That's in, ano yun? Still manual na hindi NCA. Still manual siya, no? Kasi yung copy ng panulas na still manual, 2,000 pa. Yun yung problem. Yung still manual natin, based on 2,000 pa. Kaya tagal na nga. Then, yung define ginagamit natin sa solid sections, no, for RC. Tama ba? Ito yung ginagamit. So, paano tayo gagawa ng panibago kung nasa ilalim niya? User table. So, pinutin yung user table. No user table found. Would you like to create one? Yes. What if napindot ko yung no, sir? Huwag kang mag-alala. Pares lang yan, pipinutin mo lang ulit yung user table. Or, second way, meron tayo dito sa specification, may user table dyan sa upper level. Kuha ba? Under specification, meron din tayo dyan, user table, same lang yan. User table manager, agad-agad nandiyan siya. Kasi technically, kung pinindot nyo yung user table, then sabihin yung yes, papunta rin ako sa new user table. Kuha ba? Pares lang siya kapag pinindot ko siya galing dito, binibigay user table manager, pumunta rin. So, anong gagawin natin? Ano bang section ang gagawin? So, marami tayong options dito for the section types. You can see it, ganito siya.
So kapag gagawa tayo ng sarili nating wide flange, edi pilitin natin yung wide flange and then ipo-provide natin yung subject. Anong sizes, sir? Malamang yung mga usual, which is the depth, width of the flange, thickness of the flange, thickness of the web. Nako ba? Nako ba yun? Na baka wala sa section data. Then may channel, may angle, double angle, section 5, section 2. Sir, paano pag gusto ko talaga siya, bibili ko talaga gusto ko yung bibili ko movies dragon. Thank you. The best sa yung ganun. So, pwede yan sa general. Pero, mahirap siya kasi ilalagay niyo yung points na i-connect by straight line. So, technically, gusto yung movies dragon, point. Okay, gagawin niyo yan. Para mag-drawing niyo talaga yung ulo ng dragon. Okay niyo gawin. Kaso matagal. Kaya, dun tayo sa sections na meron. Pero just in case, gusto niyo ng mga kakaibang shapes, is dito tayo sa general list. Na? Pero ano gagamitin ba natin? Sa Bernard's views channel. No? Doon tayo sa channel. Sir, check ba namin yung external table? Huwag nyo nang check. Okay lang naman kung oo, okay lang hindi. Kasi technically, wala naman tayong i-upload na table. Ano ibig sabihin, sir? Anong table ba yung i-upload sa ninyo? Section database table na nasa Excel, for example. Sir, paano yun? Mapapalitan kasi, ito yung tinutukoy ko. Pag section database ko kasi, tapos titignan natin yung table. Ayan, yung table. Ito yung i-upload nyo doon in Excel form or in any form. Yan na yung section database natin. W40/277, yun. So if you have a copy of such, malamang pwede yung i-upload kahit sa saan nyo i-upload? Sa user table, then external table browse. Okay. Nakuha ba? Kaso wala nga tayo, hindi huwag yun ang check in. Nakuha ba yun? So doon tayo sa channel lang, then click OK. Click nyo ng OK, may bago na naman ganyan. User table manager. Pag nag-new table pa kasi tayo dito, dadagdagan natin yung channel type. Eh, isa lang naman yung channel na gagamitin natin. Tama? Pero there are instances kasi na pag yung gano'n natin, yung building natin, hindi siya equal, yung marami, yung paliko-liko yung gano'n. Usually, hindi lang siya isang channel, so naging yung table na lang sila for another section. Pero tayo, isa na lang, so just need to press add dito sa baba. So pag napindot yung add, magpapakita na to, papangalanan natin yung section. There are two ways to name the section. Yung tinuro ko at yung preference ng ipasok kung saan. Kasi yung tinuro sa inyo, yung principles of skill design is based on estimation purposes. Sir, bakit? Kasi weight ang nakalagay, tama? Tama ba? It's depth by weight, or linear weight, or linear mass in kilograms or in pounds, if you remember, per meter. Pero hindi ba, kung hindi naman nag-estimate yung purpose, ang ginagawa, pinapangalan nila sa dimensions na ginagamit for that specific shape. Ang channel kasi, parehas sila ng wide flange. You provide what? The depth, the thickness of the flange, the width of the flange, DF, and the thickness of the width. So technically, ganun yun yung papangalanan dito. Okay? So, ulit ko yung standard na ginagamit ng iba. Ang inuuna nila ay the depth. Pangalawa, width of the flange. Pangatlo, width of the web. Then pang-apat, thickness of the web, yung pangatlo. Then, yung pang-apat is thickness of the flange. Okay? So, ano ba yung ginamit dito? Based on dito kasi mag-base na tayo dito, no? Sa manual. Pero kung kayo in actual, mag-base kayo sa kung ano ang available sa pagkukuhanan nyo ng bag. Kasi kahit anong design mo dyan, kung hindi available yung size na ginamit mo, useless yan. Nakuha ba? So first, you need to ask, what's available? Ngayon, kung alam niyo yung mga sizes na available, marami naman kayong options, then decide. Usually, ang ginagawa, gine-design yung pinakamaliit or yung isa after yung pinakamaliit or yung third from the pinakamaliit. Para mga ganun. Pero kung sobrang laki ng failure ng utilization ratio niya, increase, di ba? Tama ba? Ganun lang naman kapag nag-redesign tayo. So dito, gagamit tayo yung ginamit, I think it's C
200 by 75 by 2.3 by 2. Kung gusto nyo may unit pa rin. Sir, bakit MM tayo? Diba? Ano bang subject natin? Professional course specialized. So meaning yan, we do it professional in the Philippine setting. Kuha ba? So gagamit tayo ng mga codes na similar sa atin later. Papansin nyo sa trust, gagamit ako ng Canadian na mga inputs. Kasi yun yung similar sa mga sizes na ginagamit natin dito sa Philippines. Nakikita ba yan? C, 200 by 75 by 2.3 by 2. So depth, width, thickness of the web, thickness of the flange. Okay? So, lagay natin dito. Sir, paano natin nilalagay? Depth 200? No! Ano ba yung unit? Meter. So, convert it to meter divided by 1,000. So, what's 200 divided by 1,000? 0.2. Thickness of the flange. 2.3 divided by 1,000? 0.0023. Tama? Then, width of the flange, 75 mm divided by 1,000, 0.075. Then lastly, same 0.00. And so yung sariling size, huwag yung pindutin yung okay agad. Madaling, no? So gagawin dyan, before yung pindutin yung okay, makalculate muna natin yung geometric properties na sa gilid. So gagawin, pindutin yung calculate. Then agad-agad makakalculate yung geometric properties. Then you can now press OK. Nakuha ka. So yan yung geometric properties niya, area, inertia, torsional constant, na I, X, I, Y, I is na natin. Then, the center of gravity, shear area. Then, press OK. O yan na, meron na tayo. Ganito na. Ako ba? Ako ba? Ngayon, i-close natin ito. Para, kasi tapos na tayo nag-drawing ng sarili natin channel. Close natin yan, then open ulit natin yung user keyboard. Why? Kasi yung kanina na interface para sa paggawa, hindi para mag-assign. Nakuha ba? Etong bago bubuksan natin para mag-assign. So, pinutin natin user table ulit. So, iba na yung table niya, no? User property table na hindi yung parang kanina na parang create ka pala. So, gagawin dyan, you click the C200 by 75 by 3, 220 by 20, then click add. Para makikita mo na siya sa right. Tama? When you click add, nandun na siya. Pwede yun ang i-assign. O pag-i-assign na. Ayaw kung paano siya i-assign, no? Alam, turo ko kung paano i-assign. Ikikin ko yung papatulog. Kung kayo sanay yung isa-isahin nyo na lang. Grabe ah. Parang binagsahan ah. So, show notes lang ako para kita natin yung boundaries. Turo ko ba? Basic knowledge na dapat yan. Mga shortcut. Okay na? Paano susunod dito? Anyone? What's next? Ano susunod? That's correct. Beta yung ulan. Black ba yung book natin? O, hindi beta yung ulan. The question is, paano naka-angulo ang ating Berlin? Okay? Our Berlin angle is based on our thrust angle. So we need to look at the saan natin titingnan. Saan yung titingnan ang angle ng isa? Saan? Sige nga. Saan? Anyone? Where will you look for the angle? Kasi syempre pag nag-design na kayo, wala ako pa. Hindi ako yung mag-provide sa inyo ng necessary information.
Why? Architectural plans, latag sa'yo, bahala ka na dyan Neil. O saan yung titignan din? Ano yung per page hahanapin sa ng angle mo? Saan yung kukumpitin? Saan po wala kasi hindi ko kumpitin yung so saan? Dalawa actually yan. Pwede sa saan? Allows. Kami po tapos na sa SB1. Graduate na tayo dyan. Balik pa tayo doon. Saan nyo hanapin? Saan nyo ba makikita yung angle? Kung saan makikita nyo yung side ng roof. Tama? Which is saan? Oh, that's correct. One is elevation. The next saan? Nakikita nyo rin siya sa suti. Trust detail. Ayan. So, hindi ko pa alam kung saan nyo hahanapin yung mensahe ko. Ayan. Eh, parang gano'n na lang, no? Dapat gano'n eh. Manghingi ako ng architectural plan, lakad sa inyo eh. Pahala na kayo dyan. Paki-design sa kung gano'n. Why? Kasi that's training you to do the job. Di ba? Because I'm not there to guide you. Hindi ako mag-reply. Kung nagtanong ng online. No. Dapat, kahit na natin parang meron ka ng initial idea sa limangan natin yan. Kasi no one will help you there unless the architect will. Pero syempre, kung naman yun, kung nakikita na nga, dyan mo, sabihin mo siya. Paano mo? So, kailangan natin yung elevation or truss heating. So, kung tinignan natin elevation, nandito siya, o nilagay, thankfully. Pero usually wala yan. Kung tingnan pati yung layout ng truss, nilagay, wala yan usually sa elevation. Ang elevation na nung nakikita nyo, yung itsura niya, pati kung nasa floor, sa yung mga windows, ganun kasi. So, ano din ang idea nyo doon? Titignan nyo yung dimensions kasi. It's the dimensions unique. Para pag wala yung angle, you can manually solve for it using trigonometric functions. Kasi may height yan at may length. Nakuha? So, tangent theta lang. Inverse. Or, you look at the truss detail, usually meron naman yan. Let's check po may ilagay din. Pero kung hindi dyan, dimensions, no? Nakuha ba? So, ano nakalagay? 25.2. Nakuha ba? Okay. Ang tanong na lang ng orientation of Earth. Is the orientation of Earth in pagganito? Or pagganito? Alin dyan? A or B? Okay, nabanggit ko na to, mas maganda yung A for specific reason. Kasi yung shear center, yan may ng idea para sa design of shear na yung next meeting natin ng lecture. Ang channel kasi, ang kanyang shear center is nandito. Meaning, if you apply force here, which is impossible to happen, no? Imposible ma-apply yung shear sa walang physically present na area niya. Tama? Pero, di ba, parang dito lang, malalagyan niyo ba ng force sa centroid? Hindi. Kasi hindi naman yan physically present. Paano niyo ilalagay yung force dyan na ramdam yung channel? Wala. Dito niyo ilalagay yan, either dito, or if dito, tumatama naman siya sa center. Tama? Pero kung vertical na ganito, hindi yan talaga tatama sa center. Kaya nga it's impossible for you to apply at the centroid of unsymmetrical and minsan hindi symmetrical. Mahirap, kahit kasi hindi symmetrical, mahirap. Kasi dito, hindi mo matatama, physically wala. Pero dito, pwede. Kasi along the centroid. Pero that centroid, ang shear center nandito, ng channel lang. So pag dyan natin i-apply yung load, ang mangyayari dyan, yung channel nyo, pag ganito siya, so yung cross-section ng channel ay eto. So pag kinat mo to, nakikita mo dapat to, no? Okay? So pag yan nag-bend, pure bending lang magaganap pag yung force applied sa shear center. Okay? Yun yung idea ng shear center. Kapag hindi nyo nilagay sa shear center, ang mangyayari, yung channel nyo, hindi lang siya mag-bend, mag-twist.
So it's a combination of bending and twisting. Pag wala yung force shear center, wala kang choice. Diba? Ang idea ng channel natin, lalagay mo yung bigat sa taas along the entire, tama? Spine. Pag ganito, sa long engine. So technically, hindi siya tumatama sa centroid. Kaya, expect pag bebend yung channel, you apply forces. Kaya nga, kung minimize that, hindi pwede yung channel nyo flat lang. Anong ginagawa? Sa roofing nyo, ang channel, nakapaganito. Yan katama yung force niya sa centroid naman. Ideally, the force is acted on the centroid. So may specific distance siya dito sa shear center, which is somehow nearer compared to nakapaganito. Nearer siya. By a small margin lang. Kaya nga di ba naalala niyo yung sinabi ko? Naalala niyo yung sinabi ko? Eto, papunta towards. Eto kasi, hindi siya towards the shear center. Somehow it's space. So, kaya ito better kasi somehow nearer by a small margin siya compared sa dito. Nakuha ba? So, the reason why mas maganda to is by a small margin. It's the force applied to your channel is nearer to that orientation compared to this orientation. Okay? Pero hindi sabihin na hindi naman yan okay. Much better lang kasi to. If may nagtatanong, yan yung isagot. Kasi mas malapit from dito yung shear center ng small margin. Okay? So, sa lecture natin, i-direct natin nasa shear center sa entire channel. Okay? So dito, punta na yung beta angle. Create beta angle tayo ng pwedeng convert nyo to experimentary angle for just negative of the value. Pwede lang naman. So, negative 0.5 Okay, lagyan natin siya, i-assign na natin. Then, tapos na tayo sa beta angle, pwede na tayo mag-proceed sa saan? Proceed na tayo sa sports. Kasi materials, no need na. The materials already defined under user table. Nasa-skill siya. Kasi nakikita nyo yun, no? Tinang user table, no? Materials skill. So, yun ang kailangan pumuntang materials kasi dito, defined na siya as skill. Skill na agad. Yun ang kailangan pumunta dito para i-define nyo pa kasi ayun mo nakalagay skill na sila. So, no need for definition. Skip, specification, wala naman tayo gagawin sa specification. Wala tayong babaguhin sa behavior nito. Kasi ang behavior niya, ilalagay natin saan? Sa support. Okay? Papunta tayo sa support. So, gawa tayo ng support. Ano ulit ang support namin dito? Lamang, gawa tayo ng support para sa ganitong paraan. O, nakalimutan na. Paano ba ilalagay ng support sa per leg? Para yung torsion malipat from one to the other. Di dapat merong torsion. Mag-iwan kayo ng torsion. Kasi pag ni-raise nyo dapat wala sa bending downwards, wala sa bending sideways. Torsion only ang nalilipat. So ano yung moment that corresponds to torsion? M. Nakikita niyo yan sa mga gano'n, sa mga ano yun? healthy dreams. Dito below pa. MX3. MX! Dito kakain dito below. Mga ganun, no? So, lagay natin yung support. O, ito yung mali ng karamihan. Ina-assign sa lahat, ginawala yung overhang. Okay? Deserve yung magkamali kung nilagay nyo lahat sa lahat. Sabi ko, overhang nilagay ng support. Ito ang idea ng support. If you put a support, ang ibig sabihin nun, you do not let it deflect. Yun ang ibig sabihin ng support. You do not want it to deflect or to deform. Kasi pag nilagyan nyo ng moment yan, ibig sabihin hindi siya mag-twist, hindi siya mag-behave na magkakaroon ng angular changes. Yun ang ang meaning ng support dito. Nilagyan nyo ng reaction vertical, ibig sabihin hindi siya mag-deflect pababa. Nilagyan nyo ng reaction horizontal, hindi siya mag-deflect on that direction. Why? Kasi may support na pipigil. Nagets nyo? Yun lang yung idea ng support to counteract the
deformation. Okay? Kaya nga dito, wala dapat sa dalawang dulo, dito lang. Asus, kasasabi ko lang. Hindi ko explain. That's so still one. In-explain ko na nga kanina. Kung saan yung makikita si Tongkat Ali at Mingo Biloro. Sa Inubi. Tama ba ako? Search na natin. Inubi yun. Lagi ko nakikita yung sa Manila nun eh. O kasi ba? MX3 Walkie. Ang busking naman to. Yan yung ikaw itong Katali at Mingo Biloro. Kaya ito lang yung may iwan. Yung hindi man check sa mo. Si MX3. Wala na. Paano na lang pag binigay ko yung first activity nyo next meeting? Ano din narating sa skill 1 ay paalala lang na ang learning outcome ng subject natin is a professional or specialized. Dapat marunong kayo mag-design ng sarili. You can't do that, you can't perform that, then there's kulang sa oras. You may try to retake it the second time, baka mahalala nyo. Yung subject ID. No? Kaya dapat alam na. Okay, so next, after ng supports, pwede na tayo mag-loading. Okay, masadahan na natin sa loading. So same, gagawa tayo ng same loading na ginagawa natin dati. Unahin natin sa dead, and then the line, and then the wind load, which is in two directions, positive and negative. Okay? Ito naman ako sa apat, no? So, pwede na yung part. Apat ang loading natin, hindi ko maalala. Dalawang beses natin ginawa yan. Sa per lane, apat na loading. Sa taas, apat na loading. Hindi nyo pa rin talaga. Apat na loading yan ba rin? May blur, no? Very last time yung inalis na okay. Sa kanya lang pala. Hindi ba hindi ka makita? Kasi may blur na. Okay, so next, lagay na tayo ano yung mga considerations natin ng dead load. Alala natin yan. There are only two considerations for dead load on burden. It's own weight and ano bang binubuhat na directly? Just dito kasi sa atin, manual, meron siyang sinet na data. Ngayon, yung data natin for the manual, yung una niyang nilagay for the early design tools. Okay? Yung moving niya is based on 0.05 kilopascal 1 plus an insulator chip. Yan yung shiny shimmering silver na may foam. No? Yung insulator. So, goes both ways, you add the two of them, kaya ang total natin sa roof, sheet plus insulator is 0.1 and the earning spacing is 0.86. Maba? Sir, automatic naman ang 0.8 ang ginagamit no? Sa inyo nakadepende yan. Nag-a-adjust yan depende sa gusto nyo gawin. Ganito kasi mangyayari dyan, sir, paano namin malalaman? Staan. If it's too near with each other, yan ang rate ng value ng mga loadings mo. If it's too far from each other, sobrang laki naman ng value. Kasi imagine 2 meters na per lane spacing, yan laki-laki ng loading, tama? What will happen if malaki ang loading? Malaki ang deflection. Mangyayari doon, mag-a-adjust ka. Kasi masyadong mahaba yung spacing. Baka mag-fail na yung member nyo lalo na sa early na lead,
adjust accordingly. Ganun lang siya. Ito yung nakikita ng adjustment dyan. Kung yung truss spacing lumalayo, yung purlin spacing lumalaki. And vice versa. If nilalayo yung purlin spacing, yung truss ang mag-adjust. Ano sa tingin nyo mas economically adjust? Mas economically adjust ang purlin. Kasi okay lang marami yung purlin, mas marami yung truss. Diba? So yun. So you adjust accordingly. They follow each other. Huwag naman na so nilalapit mo yung truss, nilalapit na pa yung purlin, ang tibay naman yan. Pendix nyo na lang sana. Sobrang tibay. Baka di mo na kailangan ng roof tool. Pendix ka lang. So you are the one adjusting accordingly dependent on your slack. Kasi ulitin ko, you make it more space, no? Hindi mag-adjust yung mga space, magpapakita na the more na nilalayo mo, the more na lumalaki yung yan. Okay? So, gamitin natin ito 0.8 times the weight, galay natin sa the loop. Same condition as we do before. In global access. So, saan galing 0.08? Yun yung 0.1 insulator times yung purlin space. Assign na natin sa purlin natin. Yun lang ang bedroom natin. Self-weight and the purlin weight. Next, live load tayo. So if you remember the live load, in any slope, no? Yung minimum na pwede natin gamitin for a over 100 square meter na area na move is 0.6 kilopascals. Times purlin spacing 0.8 plus 0.6 times 8.48. So lalagyan natin dito sa live load at member load negative 0.48 global Y and assign to your purlin. .6 yung minimum live load if you remember times purlin space. Then wind load provision tayo. We need to again look at the parameter of the wind load provisions. Marami yan. Diba? And dalawang beses natin ginawa yan kasi same lang naman ang provision ng purlin sa truss. Isa lang pinagkaiba which is the effective area. Kasi malamang yung area ng purlin is truss spacing times purlin spacing. Na-check nyo pa. Pero yung effective area ng truss ay bottom board length, dulo to dulo, times truss spacing. Clear distance yun nasa horizontal. Kasi dito, sa truss nito, baka isipin yung bottom board yung ganito. Tama naman. Pero hindi yung length niya na pa ganyan. Horizontal length pa rin. Okay? So, punta tayong wind load positive, kaso wala pang value, kaya punta tayong NSCT. So, yun. Baka ito yung isang version ng NSCT. Punta tayo dito. So, isa-set ko lang siya, we need to find out the necessary data. So, una, punta tayo, balik tayo dito sa ating manual. Let's look at the basic wind speed. Our basic wind speed is 250 kilometers per hour. Diyan pati yung intramuros sa Manila. Okay? So, malayo siya sa ating rightmost, which is yung pinakamalaking wind speed consideration. So, 250 lang siya. And then kung 250 kilometers per hour siya, ano pa yung ibang mga kailangan nating parameters? Yung zones, okay na tayo dyan, but we need the A distance, no? Or alpha distance. Okay? So, mamaya yan. Next is yung exposure category, which is based on two values. Una, yung adjustment factor pala, which is needing two different components, that is your exposure category and wind load height. So, ano exposure category natin? If you remember, the building is in the city proper. So, maraming malapit na buildings. So, sinuggest na exposure B na lang siya.
Kasayang lang yung idea nun, if there are many buildings around it within its vicinity, ibig sabihin you can consider it as exposure beam lang. Ibig sabihin niya may shielding from the wind, from many sources, east, west, north, south. Ganun siya. Pero kahit isa lang, lalo-lalo na sa east open siya, baka pwede nyo na siyang consider as sea. Kasi siya yung unang makatanggap ng hangin bago yung mga nasa loob. Unless in the future, may mga mapapatayo sa inyo. Mga ganun, no? Then maybe you won't consider something, pero usually sinisina nila yun. Coastal talaga yung place their exposure. Kasi gano'n na yan, no? Parang you will expect that the winds from the typhoon will be at maximum at yours. Kaya nga, laki-laki ng palila. Kasi doon pa lang, ang bagyo kasi ang typhoon, no? Habang nasa dagat yan, it accumulates energy. Once na nag-landfall na yan, doon pa lang siyang papahina. Why? Kasi wala na siyang mahigop na lakas sa baba. Okay? It gets this energy from the exchange of heat, transferring heat into an energy for it to its spinning motion. Kasi kung nagkakaroon ng high temperatures doon, the more it needs more energy. Ganun siya. Kaya nga may mga typhoon na lumalakas, may mga typhoon na humihina. And of course, the addition of the Coriolis effect of the Earth. Malamang, ganun naman ko yun. What I mean by Coriolis effect, yun yung pag-ikot ng mundo. Okay? Due to the movement of the Earth, the winds also move. So yun yung Coriolis effect. No? Pero that's beyond what you need to know here. Kailangan natin malaman, once na nag-landfall, doon pa lang mag-start na magpahina. Habang nasa tubig, malakas pa yan. So, ibig sabihin niya, yung mga coastal, laki ng values ng wind. Okay? So, bakit dito ang ating consideration sa mean roof height? So, we need to look at the mean roof height based on elevation. Sa elevation natin, makikita nyo dito, yung height ng ground floor line to second floor line ay 3.6 meters. Then from second floor line to our third floor line is another 3.6 meters. So total 7.2 from ground to third floor line. Take note, kapag sinabi ko third floor ay yung apakan ng floor line. Then, from the third floor line hanggang sa top of the roof beam, ito yung sa roof beam, ay 6 meters. Sir, bakit 6 meters? Ang taas naman. Para siyang dalawang floor. Kasi nga intended for basketball, di ba? Na use. So technically, imagine kung hanggang ganito lang, ang moving niya, tapos magpapasbreak ka, no? Pasok dito, labas sa kabila. Then, so hindi pwede. It should be of high space. That's why 6 meters yung taas dito. And then kung makikita niyo yung taas ng truss ay 6 meters din mataas siya. Sir, bakit ang taas ng 6 meters? Malamang kasi malaki yung horizontal length niya. Kasi imagine, itong taas ng truss, it's you will decide. Bakit? Yung size ng cross-section ko rin. Yung size ng plan ay nakadepende sa na-obtain na lupa at sa kung anong gusto ng owner. Di ba? Tama ba? Siyempre, kung ano yung nabili na lupa, mag-iisip ka doon kung ano yung size ng building. Tama ba? So, malalaman mo din yung extents ng building in horizontal dimensions. Then, kung nagawa mo na yun, doon ka na mapapaisip, ano dapat? So, fix na to. Fix na yung dimension na to. Ang tanong, dito sa truss, gaano kataas? Para yung angle mo ay pasok sa anong angle? Ano pa siya? Gagawin mo bang less than 10 as considered flat roof? Or gusto nyo na hindi flat na roof then more than 10? Nasa sa inyo. You are the ones who will decide the angle of your roof. Nakuha ba? Kasi malamang imagine, 22.5 yan. Tapos yung height lang ng truss, yung truss ay 2 meters. Baka kaya sobrang flat na yun, kung ginawa mo pa. Nag 2 meters ka pa, ginawa mo lang sanang wala na lang height, no flat roof na halang talaga, 0 meters. Diba? Ang pangit mo may itsura ng truss, ang cute ng height, ang laki nung, gano'n no, nung kanyang, ano yung bawat cord leg, tapos yung height mo, gano'n lang, kaligit. Ginawa mo, paano pinlant mo na lang sana? Nagets ba? So it's adjusted accordingly. If maliit yung bottom cord leg, then maybe maliit lang din yung height niya. Baka siya tataka kayo, sir, ang taas ng 6 meters na height ng truss. Siyempre malaki na yung building.
Imagine 42 meters by 22.5 yan. Malaki yan. Hindi siya katulad ng dinesign natin last year na short story lang or low story lang siya. Nakuha ba? Nag-a-adjust yan. So pag malaki yung sizes ng bottom porto, mataas din dapat bukas. Ang tignan nyo yung angle is 25.2 large of an angle value. Yes or no? Malaki ba ang 25 degrees na angle? Actually, hindi. Kasi 10 or less than 10 is considered flat. Imagine 25. Maliit lang yan. Ang malaki yung mga 45 degrees, nakita na kayo ng roofing na 45 degrees. May nakita ko dun sa Isabela, malapit sa San Pablo tayo. Ganyan, parang lahat, parang party hat. Parang na siyang party hat, yung tsura niya, building na may party hat, pwede ka na mag-attic doon. Kasi ganyan, parang dyan ko ganito. Alam mo yun, parang siyang ganyan na ganyan, no? Parang mas mataas pa kayong height kung gano'n, kaysa dun ba? Mataas pa yung height. Kaya mga 60 more than 45 degrees way. Ang pangit tignan. Depende kung hindi lang sanay mamalay na yung culture lang siya. Pero imagine yung use. Imagine no, yung space na nang gagawin mo dito yung triangle lang. Paano din? Lalakad ka ganyan, no? Makamaan ka sa ganito sa gilid. Sa gitna ka lang maglalakad. Kasi ganyan lang siya, di ba? Eh kung marami kayo, di ba lang yung mga kasama mo, tara, magagawin ka nila. Pinandito nakaganyan din. Di ba? So, mas maganda pa rin talaga yung large space. Kasi imagine sa ganito versus ganito. May resident mo yung space. Yan yung Sir, aesthetic. Okay, aesthetic pa pala over. Happy ka sana dyan. Aesthetic versus use. Okay? So, baka ulitin ko lang, baka nalalakihan kayo sa 6 meters na height. It is adjusted accordingly. You need to just imagine, if large ang spaces, lalo na sa dimensions horizontal, it should have a large height value. No? Kasi maliit pa yan, 25.2 degrees. Maliit pa yan. Kaya nga patingnan nyo to, well, mukha siyang malaki, pero kung positive na yung outlook niya, maliit. Ayan, as in T. Okay. Maliit pa yan, ganyan. Okay? So, window, ano pa? Nakalimutan natin. Yung adjustment factor na makukuha natin ay, 16.2, no? Wala pa pala natin. So, kunin natin yung minimum 5. So, that's 3.6 plus 3.6, that's 7.2, plus 6, that's 13.2, plus half of the truss height, 3.2 plus 3, ilan? 16.2. Nakuha ba? Ayan. 16.2 minimum height for the window. Ganyan na lang. Wala? So 16.2. So pag 16.2 siya, exposure D, makuha na natin yung adjustment factor, which is, anong gagamitin? 15, 16.5. Anong gagamitin? Hindi confident, ginawa na natin yan. Alin ang gagamitin? 15 meters, 16.5 is 16.2 yung window 5. That's correct. 16.5. Kasi larger height means larger lambda. So gagamitin natin sa 1.9. Next, yung apat na parameter, which is kailangan natin to get the window for your zones. Matik muna yung zone. Basically, split 50. Ano ba yung susunod? Angle. And last is effective area. So, ano yung effective area natin ng per lima? So, I want the answer from you. The per lane spacing is 20. Pag-solve ang effective area. Ano ulit lang equation ng effective area ng per lane? That's correct. Per lane spacing times just spacing. Ang tanong, alin dyan? Alin dyan? Dalawa yung
na spacing? Is it 3 or 3.75? Ano sa inyo gagawin nyo? Mas maliit, mas malaki? Paano kinukuha yung pressure? Based on area. Tama? Di ba we get the wind pressure if you have an effective area? So pressure versus area. Which will give me a larger pressure? Larger area, smaller area. Para maalala nyo, ito yung lagi ko sinasabi dyan paglabas ng ball pen. Tama? Tanggalin yung takip ng ball pen. Alin na mas masakit? Larger area, smaller area. So ano pipiliin? Wala pa rin. C1. Para maalala, ilabas ang ball pen. Gawin talaga. Para pag nasabi ko ulit, smaller area, larger area, biglang sasakit, maalala nyo. Diba? Ulitin ko. Anong gagamitin? Larger area, smaller area. Ang konti nung sumasagot, my God. Ano yan? Steal ko na, oy. Ako na binigay mo na yung sagot, di ba? Ano yung mas masakit? Meaning, larger pressure. Which will provide you larger pressure? Yung tip ng ball pen na mas maliit ang area o yung kwitan niya na mas malaki yung area? Smaller area. So, ano gagamitin ko? 3.75 o 3? 3 will provide me a smaller area. Nakuha ba? So, ano yung effective area? What's the effective area? 2.4? Wrong. Nakalimutan na rin ito. Minus agad. Hindi pa nag-start. Nakalimutan nyo agad. Bayan. Allows. Ang effective area is 3 square meter. Paano nakakalimutan nyo? May chine-check dyan. Whoever is larger between PS versus PS over 3. So what's PS over 3? 3 meters divided by 3. 1. Ano mas malaki? 1 o 0.8? 1. O, di 1 gamitin nyo times the truss spacing ang lalabas. What's 1 times 3? 3 square meters. Kalimutan, may kasagan. Ay, kumayon. Yes? Truss spacing times truss spacing by 2. Kasi ang i-check mo dyan, whoever is larger between PS over 3 versus Perlin spacing. This is only to compute the Perlin effective area. Hindi ibig sabihin binabago niyo yung Perlin spacing. That's just for computation purposes. The Perlin spacing is still 0.8. Kasi kahit sa actual, pag nilagay niya sa actual 0.8 pa rin, hindi 1 meter. The 1 meter is only used to solve the effective area. O, di pwede na yan. Hanapin natin dito saan siya papasok. So, check natin. Ipalak out na lang natin siguro, kahit hanggang suko na lang. So, 250 kilometers per hour. Hello? Naglako. Next is zone 1 and zone 2 ng 27 kilometers, less than 27 kilometers. And after niyan, effective area natin with zone 1 is, 3 square meters, tama? O, anong gagamitin ko sa zone 1? 2 o 4.5? Hindi na rin ako may pagsagot. 2 o 4.5? Good, at least mas marami na yung tama. Pero 4.5. Nagkala yung pagagano na. So tama, smaller area means larger pressure. Kaya nga diba, kapag 2, 1.09 sa positive 20 kilopascals. Kapag 4.5, 0.95 mas maliit. Ako ba? Kasi smaller area means larger pressure. So
Yan, at saka zone 2 na 2 square meters. Ayan. Then, isama na natin sa overhang dito sa baba. Sa overhang naman, 250 kilometers per hour at saka 1.9 naman sa kanya. That's negative 4.19 sa overhang. So, 250 kilometers per hour, 25 degrees. Sa 1.9 under zone 2 is 4.19. So, lagi ko na lang dito sa baba niya. 4.19 OH. Okay. So yan, lagyan natin sa table. So naka-table na dito. Yeah. So, sinama niyo yung zone 3, no? So, hindi na kasama yung zone 3. Ito na lang. Yan, di ba? 1.09, zone 1, zone 2, then overhang, zone na sa ilang naman. And then negative 1.85, negative 3.04, and overhang, negative 4.93. Kung kasabihin nyo ito, zone 3 yan. No? Overhang ang titigan. Nakuha ba? So, 1, 2, and overhang. Nakuha ba yun? Then, kailangan natin si lambda at si KZT na equal to 1 kasi bata, no? Calculator natin at yung kanyang per unit spacing. So, convert na natin to linear. Unahin natin si 1.09 na positive wave times lambda na 1.19, tama? Yan yung adjustment factor times per unit spacing na 0.8 lalabas 1.04 yung wave. Okay? Then next is yung negatives natin. Unahin natin si 1.85. Technically, 1.85 yan. Teka, kaya natin. 1.85 times 1.19 times 0.8 lalabas 1.76. Then 3.04 naman, 3.04 is eto. Times 1.19 adjustment factor times per unit spacing. 2.89. Then sa overhang tayo sa 4.19. So 4.19 times 1.19 adjustment factor times per unit spacing 0.8 lalabas 3.99. Yan ang ilalagay natin. Dito, positive wind, number load, local, negative 1.04. Bakit? Negative ang towards. Sa si positive wind, no? Negative ang towards. So, click add. Then kapag negative naman, positive yung ilalagay sa staan, basta local, una, 1.76 add, then 2.89 add, then 3.99 add. Okay. Yung bigay ng carry. Sa video lang ilagay. Negative aja. Negative aja. So negative doon. So negative. Kung negative, ang dalawang negative. Ito, balik lagi ng natin guys. Okay! Doon na sa Lotobi. No, hindi ko pa na-assign. Assign muna natin. Kaso may problema. Anong problema? Hindi pa natin alam kung hanggang saan ang so, yung alpha distance or yung A distance. Na? Pero yung positive pwede na. Tama? Si positive wave pwede na kasi lahat naman yan kukuha ng positive wave. Ang problem si negatives. Yung overhang madali lang, dalawang dulo. Pero yung zone 2, di mo alam kung isang span or hindi. Kasi kung titignan natin to, mukha na susunod. Kung titignan natin to, ang isang span after the overhang is 3.75, tama?
ang isang span after the overhang is 3.75. The question is, ano ba yung A distance natin? So dahil malaki yung building, I think ang mag-over dyan yung 10%. Why? Kasi ang minimum 0.9. So ibig sabihin, anything that's above 0.9. Kasi kung nakakuha ka ng less than 0.9, then your alpha distance is 0.9 or A distance. So 10% of the least horizontal dimension, ano yung dimension natin? 42 by 22.5. So ano yung lesser? 22.5. So what's 10% of 22.5? Kung ka lang ng isa, 2.25. Is that greater than 0.4 of the middle of 5? So what is middle of 5? 16.2. What's 0.4? 6.48. So mas maliit, di ba? Yung ating 10% of the least horizontal dimension, siya yung mag-over sa dalawa. Kasi ano yung condition? 10% the least horizontal dimension or 0.4h, whichever is smaller. So smaller sa 2.25. Tama? O di, kung sino smaller should be greater than 4% of the least horizontal dimension, automatic yan na smaller. Na larger. Kasi 10% is larger than 4%. So, F is against 4 or yung 3 feet or in meters 3.9, no? So, yan yung minimum. Anything below 0.9, ang alpha mo 0.9. Pero it can be above 0.9. Kasi yan ang minimum. So, is 2.25 larger than 0.9? Yes, so ang alpha distance is 2.20. In that case, 3.75 to, okay na, sobrahan na lang natin isang span na lang. No, tama? So, ibig sabihin, itong kabilaan after the overhang is the zone 2. Then the rest of the center is zone 1. Nakuha ba? Madali na natin. So, yung overhang, madali lang. Itong dalawa. Then yung zone 2, yung kagiliran lang niya. Then yung zone 1, the rest. Ay. Ito yung kailangan sa design. Kasi pag hindi na-design ng tama yung negative wave, baka malaki yung deflection sa bubog nyo sa gilid. Madaling matanggal yung bubog. Ganun pa siya. Imagine your purlin deflects really large fluids. Mag-deflect agad yung mga kaya matatanggalan yung connections na dyan. Pag hindi na-design ng tama. Susunod dyan, load combi na. Hindi ka na bahala. Pinapahala sa mga combination. Magawa na natin yun. At tapos, ito na nga na ako. Lagyan niya na ng combination. Pwede akong gayahin mo yung deck sa kanya. Any method, gusto nyo parang straight case, ay wala. Basta nagtitihan nyo yung script ng gano'n.
dati dito. Kung sige yung manual na ginagawa natin ko, kung meron na kayo dating bilog combing yan, copy paste, okay. Kung wala, pwede yung gawin yung ginawa ko na wala pa kung naglagay ng step. Matagal natin yung dapat ako sa next per unit. Pars ka mo, yan na pin. Bago mo man yung activity na explain ko sir. So yung activity nyo ha, the activity is a design of building. From purlin to connection. Malas mo naman. Kaya naman yung gano'n mo. Nagka-crash lagi yan ha. Ano yung hirit yan? Huwag lang sa atin. Alright, you may save. Natapos yan na. Tuloy natin next meeting. Kasi ang gagawin natin dyan will be design na. And pwede na tayo diretso sa class na gagawin ko special yung class manager. Kasi doon sa class, gagawin ko kasama sa report yung design ng gumagalaw na support. Gagawin kong roller yung isang support ng class. In actual. Bakit? Kasi gusto natin ng professional design. Diba? Gagawin ko roller yung isang support ng class. Kasi design natin yung roller mismo na ano yung space ng kanyang short slot or baka long slot na siya. We'll check kung short slot ba yun or long slot. Di ba mag-review lang start time? Hindi na. Save as. Ayun. Pag nagawa na, you may close, save and close, then you may go na. Sinayin na balik. Discuss it. Yeah,